Please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bagong upload ko. Maraming salamat po. Chapter 16. Nagising si Hexer dahil sa malakas na tunog ng bomba. Mabilis siyang bumangon at tumungo sa veranda ng malaking bahay nila. Mula roon ay nakikita niya ang nagliliyab na kabahayan ng mga Hitos na nasa Buntad Street o labas lang ng Hito compound. Si Mori na pupungas pangas pa ay lumapit kay Hexer kasunod si Jomar. 2 linggo pa lang sila sa Hito compound at napakarami na ang nangyayari. Tingnan Emma mga kaganapan sa labas, ngunit huwag bubuksan ang main gate, utos ni Hexer kay Jomar. Sing bilis ng pangarerang kabayo na nawala si Jomar sa paningin ni Hexer. Timori ay tahimik lamang habang nakatanaw sa nasusunog na mga bahay. Walang emosyon naman ang mukha ng Mafia Prince na pilit inaaninag and Mori na matatanglawan lamang ng ilaw na nakalagay sa kisame. Magpahinga ka na ulit. Kailangan mong magpalakas lalo at sunod-sunod ang mga gulong. Ginagawa ng kapatid ng daddy mo, wika ni Mori sa kaibigan. Bababa ako, sabi ni Hexer. Kakausapin ko si Ninong Froilan. Napasunod na lang si Mori sa binata. Nakalimutan niyang nakasuot siya ng pijama. Nang makita siya ni Hexer sa ganoong kasuotan ay sanita ng binata ang dalaga. Kung ayaw mong balutin kita sa carpet magpapalit ka ng damit mo. Nakasimangot na. Saad ni Hexer. Maayos naman ang damit ko, ah. Ikaw nga nakapijama rin, sagot ng dalaga. Lalaki ako. Akyat. Magbihis ka. Mabilis na tumalikod si Mori habang bumubulong-bulong. Ang sanggit naman niya, lately. Dati naman ay sobrang bait niya. Akala mo sobrang pogi. Gigil na sabi ni Mori. Si Hexer ay tumuloy sa may gate kung nasaan ang Ninong Froilan niya. Naabutan niya roon si Jomar na nakikipag-usap din sa mga kasamahan. Hinilat ni Hexer ang kanyang sintido dahil sumasakit na naman ito. Dama niya ang init na galing sa nasusunog na kabahayan kaya hindi siya makalapit masyado sa guardhouse. Sinong may pekanan nito? Tanong ni Hexer sa ninong niya. Hindi ko alam pero mukhang kasabay ng lumiliyab na apoy ay pumutok rin ang mga damdamin ng mga iyan. May bali-balita kasi na ikaw raw ang nagpasunog nito dahil kumampi. Ang iba sa kanila sa uncle mo, sabi ni Froilan. Lahat na lang ba ang nangyayari rito ay kasalanan ko, Ninong? Sana ay hindi mo na lang. Ako pinabalik rito kung magiging impyerno lang din naman ang buhay ko. Ang hirap. Magpanggap na okay ako kahit hindi, himutok ng binata. Naririnig mo ba ang sarili mo, Hexer? Pinabalik kita rito dahil iyon ang nararapat. Ang mga magulang mo, si Miguel, wala silang ibang hinaanggad kundi ang makitang maayos mong pinamumunuan ng Hito Mafia Group. Dumanas rin noon ng maraming problema ang ama mo. Pero hindi siya sumuko. Malakas na sabi ni Froilan. Napapikit si Hexer. Batid ng binata na marami rin isinasakripisyo si Froilan para mailagay din siya posisyon. Leader. I'm sorry, Ninong. Katulad ng pangako ko sa iyong daddy, hanggang sa huling hininga ko, mananatili ako sa tabi mo. Gawin mo ang trabaho mo at nasa likod mo lang ako. Kinakalampag ng mga Hites na nasunugan ang malaking gate ng Hito compound. Galit sila at gusto nilang sugurin ang prinsipe nila. Malulutong na mura din ang kanilang pinakakawalan. Kasing init ng natutupok ng mga bahay ang galit nila sa kanilang inosenteng. Lumayo ka na rito sa gate at baka biglang may bumaril sa iyo mula sa kabila, sabi ni Froilan kay Hexer. Tumalima ang binata ngunit hindi siya pumayag na siya lang ang lalayo sa gate. Hinailan niya si Froilan at inutusan ito na iyon ng Hites para magbantay sa gate. Kung kinakailangan na bombahin niyo sila, gawin niyo. Tiwala sa akin kaya. Mabilis silang naniwala sa sabi-sabi kaya pabayaan niyo sila. Utos ni Hexer.
Kumukulo ang dugo ng binata dahil sa kawalan ng respeto ng ibang miyembro ng mga Haters. Si Hexer na aking sweet at mabait na tao ay kailangang maging matapang upang mapanatili ang lakas ng grupo na iniwan ng kanyang ama. Subalit patuloy itong nagkakawatak-watak dahil sa kawalan ng tiwala ng ilan sa kakayahan ng binata na mahina. Naman talaga lalo na ang pangangatawan. Isang malakas na pagsabog ang gumulantang sa buong compound. Sa labas ng gate ay nakahandusay ang mga duguan na Hites. Tinamaan sila ng isang bomba na hindi alam kung saan nagmula. Ang lupit naman ng anak ni Boss Miguel, sabi ng isang lalaki habang nakatingin sa mga patay. Pinasunog niya na nga ang bahay natin, inutusan niya pa ang mga kapwa natin Hites. Napatayin tayo. Lalong umigting ang galit ng mga nakasaksi sa pangyayari. Wala silang ibang hangad kundi ang mapatalsik sa pwesto nito ang Mafia Prince at ibalik si Carl sa posisyon. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang totoong may sala ay halos mapunit na ang labi dahil sa saya na dulot ng kaguluhan na kanyang nasasaksihan. Tayo na. Utos niya sa kanyang tauhan. Mabilis na sumibad ang isang sasakyan at walang nakapansin dito dahil nagkakagulo ang mga tao sa sunog at maging sa naganap na pagbomba sa kanila. Samantalang sa loob ng compound ay kinakausap ni Hexer ang mga matataas na opisyal. Nang Hites at panay ang utos niya na tulungan ang mga nasaktan. Muli niyang binawi ang utos na bombahin ang mga biktima ng sunog dahil sa hindi niya inaasahang naganap na pagsabog. Muli, please ang grupo tayo at kailangan magtulungan. Ngayon, kung ituturing kayong kaaway ng mga kasama natin dahil sa maling hinala nila, sige, patayin niyo sila pero hanggat maaari ay manatili kayong mahinahon. Sabi ng binata bago muling bumalik sa bahay ng mga magulang. Niya na kanya ng minana. Si Mori na hindi na sumunod sa binata dahil sinungitan nito ay naabutan ni Hexer na naghihintay sa sala. Nakahalukip-kip ang dalaga at nakasuot pa rin ng pijama. Sungit. Magpahinga ka na muna, nang-aasar na sabi ni Mori. Paraan ba yan ng pag-aalaga mo o pang-iinsulto? Kunot noon na sabi ni Hexer. Ikaw, aalagan, bakit ko naman gagawin yon? Kasi mahal mo na ako, buong kumpiyansa na sabi ni Hexer. Tumawa si Mori ng ubod lakas. Kahit madaling araw pa lang ay wala siyang pakialam na gumawa ng ingay. Matulog ka na at magsasanay tayo bukas. Pagkasabi noon ay mabilis na lumakad si Mori pabalik ng kanyang silid habang ang binata ay naiwan na nag-isip. Hindi kasi batid ni Mori na kapag magkasama silang dalawa ni Hexer ay kumikalma at nagiging malakas nga pansamantala ang pangangatawan ng binata. Ngunit saglit lang iyon. Dama ng binata na mas lalo pang humihina ang katawan niya habang lumilipas ang mga araw. Kinabukasan, kasama ang maraming bodyguards ay lumabas si Hexer sa Bontad Street, kung saan naroon ang mga bahay na nasunog. Hinarap niya ng buong tapang ang mga galit na Hites kahit pinigilan siya ng mga matataas na opisyales ng grupo lalo na ng Ninong Froilan. Si Mori ay hindi pumayag na maiwan kaya nakabuntot ito sa kaniya. Mori, ayusin mo nga ang suot mo. Papansin ni Hexer sa kaibigan niya. Ano na naman ang problema mo sa suot ko? Inis na tanong ni Mori. Komandat lang si Hexer sa dalaga at saka tumawa ng malakas. Lihim na napangiti ang mga kasama nila at ganoon din si Hexer. Tuwang-tuwa siya kapag naiinis o nagagalit ang dalaga. Dahil namumula ang ilong nito na nagpapatibok naman ng malakas sa puso ng binatang may karuwagan. Sa Bontad Street ay naabutan ng grupo ni Hexer ang mga Hites na abala sa pag-aayos ng kanilang mga naisalbang gamit. Agad silang tumigil sa kanilang ginagawa at hinarap ang kanilang bagong pinuno. Batid ko ang mga balita na ako raw ang nagpasunog at nagutos na bombahin kayo kagabi. Bilang respeto sa iniwang legacy ni Daddy, hindi ko ginawa yon.
Batid ko ang galit nyo. Lalo at ang iba sa inyo ay ayaw sa akin. You are free to leave the group pero tandaan nyo na may Code of Silent tayo. Sabi ni Hexer sa kontroladong tinig. Ang lumabag sa Code of Silent ay alam nyo na ang katumabs na parusa. Lahat ng kumampi kay Uncle Carl bibigyan ko ng isa. Pampagkakataon ngunit kamatayan ang kapalit niyan sa oras na traidorin nyo akong. Muli. Tahimik ang lahat hanggang sa isang lalaki ang nagsalita. Nakatingin ito kay Mori at saka sinabi na, susuportahan ka namin, boss. Ngunit nais naming mawala ang baliw na babaeng. Iyan. Uminit ang ulo ni Hexer. Ayaw niyang may nang iinsulto kay Mori dahil lang sa mataas nitong intekwal na hindi kayang pantayan ng mga heightes. Kung ako ang dahilan kaya ayaw niyong pagkatiwalaan ng Mafia Prince, sige aalis ako sa tabi niya, agad na sabi ni Mori. Hindi. Walang aalis. Kaibigan ko si Mori at malaki ang naitutulong niya sa akin. Sino man nasaktan siya ay papatayin ko. Galit na sabi ni Hexer. Nagtawanan ng mga bruskong lalaki at nagsimula na silang insultuhan ang kanikang prinsipe. Napilitan ng grupo ni Jomar na papasukin na sa sasakyan ang kanilang prinsipe at pabelaykan siya sa loob ng compound. Ninong Froilan, ipatikim mo sa kanila ang parusa na hindi nila inaasahan. Matatag na, sabi ni Hexer. Hindi ka halimaw. Malakas na sabi ni Mori. Hindi nga siya halimaw pero pinuno siyang dapat igalang. Ang kalapastanganan na ginawa nila kay Hexer ay may katumbas na parusa ayon sa batas ng Haito, Mari na sabi ni Froilan. Pagdating sa tapat ng bahay ng binata ay mabilis na bumaba si Mori ng sasakyan. Dumiretso siya sa kanyang silid at nag-impake. Anong ginagawa mo? Tanong ng nakasunod na si Hexer. Kung ako ang magiging dahilan para maging walang puso kang nilalang, aalis na lang ako. Nandito ako para tulungan kang gumaling at hindi para maging masama ka, umiiyak na sabi ni Mori. Niyakap ni Hexer ang nagagalit at luha na kaibigan. Nagpumiglas ito ngunit mas lalong hinigpitan ng binata ang pagkakapulupot ng braso niya sa dalaga. Don't leave me, please. I need you, nagmamakaawang sabi ng binata. Tinunaw ng mga salitang iyon ang galit sa puso ng dalaga. Bahagya niyang itinulak si Hexer, na hindi man lang natinag. Pinyunas ng palad ni Mori ang luha niya at saka sumubsob sa dibdib ng binata. Ilang minuto rin nayakap lang ni Hexer si Mori hanggang sa kumatma ang dalaga. Nang batid na ng binata na maayos na ang pakiramdam ni Mori ay umupo siya sa kama nito. Iiwan kita rito pansamantala. Huwag kang mag-alala, may mga magbabantay sa iyo, sabi ni Hexer. Saan ka pupunta? Tanong ng dalaga. Sa ospital kung nasaan si Uncle Carl. Ipapatikim ko sa kanya ang ginawa niya sa mga heightes na pagkatapos niyang linlangin ay tinanggalan niya ng mga bahay. Sasama ako, sabi Mori. Hindi ka sasama dahil mapanganib ang lakad na ito. Tumayo ang binata at saka pumasok ng silid niya upang maghanda. Sa labas ng bahay ay naghihintay na ang isang batalyon ng heightes at ganoon din ang mga bodyguards niya. Hindi ako pwedeng natatakot. Kahit mahina ang katawan ko ay kailangan kong kumilos at kahit patay ka na daddy, patutunayan ko sa iyong I deserve the title, the Haito Mafia. Princel. Buo ang loob na lumakad ang binata palapit sa pintuan ng kanyang silid. Haharapin niya ang kanyang Uncle Carl at ipatitikim niya rito ang bangis ng isang prinsipe na kahit walang alam sa sandata ay may utak at magaling sa taktika. Ngunit nagulat si Hexer nang pagbukas niya ng pintuan ay isang Mori na nakasuot rin ng pang-full battle gear ang kanyang nabungaran. Chapter 17. Nakakabinging katahimikan sa hospital ang sumaubong sa grupo ni na Hexer. Sa likod na bahagi sila dumaan para hindi makahalata ang mga tao lalo na at hindi alam ng komunidad na pagmamayari ng isang mafia boss ang pagamutan. Si Mori na hindi napigilan ni Hexer ay buong tapang na lumapit sa isang nurse.
Hindi. Mahahalata ng mga pasyente na sa hita niya ay nakatago ang mga matataas na kalibre ng baril. Dahil nakasuot siya ng six-pocket na malambot na pantalong fatigue. Nakasuot ng boots ang dalaga, nakasombrero siya at sexy sa suot niyang bulletproof vest na napapatungan din ng fatigue jacket na itinatago naman ang mga baril sa kanyang likuran at braso. Ang bulsa niya ay punong-puno ng bala. Kumalma kayo. Narito ang Mafia Prince ng Haito. Ilabas niyo isa-isa ang mga pasyente. Bulong ni Mori sa nurse. Napayuko ang nurse kay Hector na noon ay nasa hindi kalayuan. Mabilis siyang pumasok sa nursing room at ilang saglit pa ay nagtatakbuhan na sila. Seryoso ang mukha ni Hector. Wala siyang hawak na kahit anong sandata at napapalibutan. Lamang siya ng kanyang mga bodyguards. Nakasuot din siya ng bulletproof vest at combat helmet. Kunot na kunot ang noo ng binata dahil hindi niya gusto ang presensya ni Mori sa lakad nila. Inaalala kasi niya na baka masaktan ang kaibigan. Relax, biro ni Mori kay Hector. Kinakabahan ako sa'yo. Huwag kang lalayo sa akin, masungit na sabi ng binata. Oo, boss. Sa tabi mo lang ako palagi, sagot ni Mori. Salubong ang kilay ni Hector na tumingin sa dalagang nakangisi at waring nag-aasar. Gumalaw ang bagang ng binata, tanda na pinagkiskis niya ang kanyang mga ngipin dahil sa inis. Ayaw ni Hector na may mangyaring masama kay Mori dahil ayaw niyang maging dahilan yon. Nang hindi nila pagkakaintindihan ni Cedric at dahil din sa hindi niya maipaliwanag na nararamdaman. Pagdating sa ika-13 palapag ng hospital ay mabilis na kumilos ang mga kasama ni Hector. Ngunit hindi pa nakakahakbang ang mga paa ni Hector palabas ng elevator nang biglang sumabog ang isang malakas na explosive device. Natakot si Hector dahil nabawasan sila kaagad ng kakampi. Tahimik ang buong palapag at walang bakas na may tao sa lugar. Alam nilang darating tayo, sabi ni Jomar. Sino ang nagbigay sa kanila ng tip? Tanong ni Mori. Boss, kailangan nating lumabas ng elevator dahil delikado ito, sabi ni Jomar. Sumunod si Hector sa sinabi ni Jomar. Nang nasa pasilyo na sila ay bigla silang pinaulanan ng bala ng mga hindi nila nakikitang kalaban. Si Hector ay gwardyado ng kanyang mga tauhan. Si Mori ay inaalam ang pinanggagalingan ng putok. Kinakalkula niya kung saan ang gagaling ang bala base sa mga tama nito sa pader at sa mga kasamahan niya. Tingnan niyo sa kanyang silid si Uncle Ralph, utos ni Hector. Baka wala na siya riyan. Dahil mga salamin ang nakapalibot sa hospital na ito at maging ang pader ng hallway kaya nakikita tayo ng kalaban mula sa malayo, sabi ni Mori. Alam na namin yan. Hindi namin kailangan ang pagiging henyo-henyohan mo rito. Galit. Nasabi ng isang high-test. Hindi siya pinansin ni Mori na patuloy lamang sa pag-oobserba ng mga bala na lumipad sa kanila. My God, they are using hypo-red guns with their bullets traveling 670 meters per second. Sigaw ni Mori. Binabaril nila tayo 48 degrees pababa. Mori, nasa sitwasyon tayo ng alanganin kaya kalimutan mo muna ang kabaliwan mo. Sigaw ng isang Haito. Hindi. Pinaghandaan talaga nila ang pagdating natin at gumagamit sila ng makabagong baril, sagot ni Mori. Mori, ano ang ginagawa mo? Galit na tanong ni Hector. Agad hinailan ng binata ang kaibigan upang makapagtago sila sa dulo ng hallway. Ngunit, umikot ang mata ni Mori sabay sigaw ng nandoon sila sa building na Leon. Napatingin ang mga kasama nila sa itinuro ng dalaga. Hindi nga ito nagkamali ng kalkula. Dahil mula sa building na katapat ng kinalalagyan nila ay lumilipad ang mga bala na nailegan ng grupo nila. Lalong uminit ang bar ilan hanggang sa isa-isa nang nawawala ang putok mula sa
Kalaban. Si Hexer ay nakatago lamang sa isang bahagi ng hallway habang si Mori ay nasa tabi niya at nakikipagsabayan din sa kalaban. Nang matapos ang bar ilan katulad ng sabi ni Mori, wala nang Carl silang nakita sa silid na. Inuuko pa nito. Agad ipinasok sa emergency room ang mga sugatan at si Hexer ay tiningnan na rin ng doktor. Nanghihina ako, doktor, pag-amin ng binata sa manggagamot. Dahil yan sa nerbiyos. Relax and take a deep breath. So far, you're in good condition. Maliban na lang sa sinasabi mong panghihina ng katawan mo. I can't see any sign of sickness, you know. Dahil sa sinabi ng doktor ay nagtataka na pinakiramdaman ni Hexer ang sarili niya. Napatingin na lang siya sa manggagamot ngunit hindi siya nagsalita pa. Why am I feeling this? Tanong ni Hexer sa sarili niya. Alam kong mahinang-mahina ako. Pwede kang magpahinga muna rito, boss, pagkuha na itura ng manggagamot. Ngunit, maya-maya lang ay pwede ka nang umuwi. Nagdesisyon si Hexer na sa bahay na lang niya magpahinga. Wala rin kasing silbi ang pananatili niya sa hospital kung saan wala namang nakikitang sakit niya ang mga manggagamot. Nang lumabas siya ng silid ay naabutan niya si Mori na nakikipagbiruan sa mga sundalong. Hi Tess. Hindi iyon nagustuhan ng binata lalo at tila masyadong komportable ang dalaga sa mga lalaki. Nilagpasan lamang ni Hexer si Mori na panay ang tawa habang kausap ang mga tauhan. Nya. Yamot ang binata kaya kahit tinatanong na siya kung saan papunta ay wala itong kibuat. Salubong lang ang kilay. Hoy, Pogi. Pansinin mo naman ako. Inihihilod ko ang batong towels para pumuti tapos. Deadma ka lang, ang blood pressure ko ay 150/120 na at marami akong matataas na kalibre ng baril dito, baka gusto mo akong makalaro, pang-aasar ni Morisa. Kaibigan. Biglang tumigil si Hexer mula sa mabilis niyang paglalakad at saka humarap sa nagsalitang dalaga. Dahil mabilis din ang lakad ni Mori kaya bumangga siya sa dibdib ni Hexer. Walang pag-aalinlangan na kinabig ng binata ang baywang ng kanyang kaibigan sabay halik sa mga labi nyo. Oh, ayan, pinansin na kita. Okay na ba? Nang iinsulto na tanong ni Hexer. Binitawan kaagad ni Hexer si Mori at mabilis siyang pumasok ng sasakyan. Tinapek naman ng mga high-test na nagsisimula ng makasundo ng dalaga ang kanyang balikat. May attitude pala ang kumag na mafia prince na ito. Nagpa-check up lang, akala mo kung sino na? Ano kaya ang itinurok dito? Naiinis na tanong ni Mori. Nya. Pumasok ang dalaga sa sasakyan at naupo sa tabi ni Hexer. Hindi siya mapakali at ramdam yun ng binata na masama ang loob dahil sa sobrang lapit kaagad ni Mori sa mga kasama. Hanggang sa biglang natameme si Hexer at nawalan din ng kibo ang mga kasama nila nang tutukan ni Mori ng baril si Hexer. Iniharap ng dalaga ang muka ng lalaki habang nakatutok. Ang baril na hawak niya sa sentido ng binata. Ibaba mo ang baril na yan, Mori, mariing sabi ni Jomar. Nasa unahan siya ng sasakyan. Katabi ng driver. Itinutok niya rin kay Mori ang hawak niyang baril. Namutla si Hexer dahil sa kapangahasan si Mori ngunit hindi niya inaasahan ang paglapat ng labi ni Mori sa mapupulan niyang labi. Sa una ay hindi siya nakahumang ngunit kalaunan ay ninamnam ng binata ang mapanganib na halik na binigay sa kaniya ng kaibigan. Gusto mo lang pala ng halik kaya ka masungit, sabi ni Mori sa natahimik na si Hexer. Ibinalik ni Mori ang baril sa baywang niya at saka umayos ng upo. Sumandal siya upuan at saka pumikit. Baliw ka nga talaga, Mori, sabi ni Jomar. Mabuti hindi kita na baril. Tahimik na pinagmamasdan ni Hexer ang katabi. Napapaisip siya kung ano ang tumatakbo sa isip ng dalaga. Hanggang makarating ng bahay ay walang kibo ang binata. Ang puso niya ay mabilis ang tibok at mainit ulit ang kanyang pakiramdam. Walang problem na bumaba ng sasakyan si Hexer at tumuloy sa kanyang silid. Dahil nanghihina kaya gusto niyang makatulog ngunit hindi niya magawa. Bigla kasing lumilitaw ang maamong mukha ni Mori sa kanyang isipan kapag nakapikit na slaya.
Samantala, sa Feroya ay naiinip na si So. Gusto niyang makausap si Yu para tulungan ito sa kanyang problema, ngunit hindi makakonek ang pinuno sa kanyang magiting na mandirigma. So, nakabantay ka na naman sa bawat kilos ni Yu, tura ni Wee nang pumasok ito sa Lambani. Naghihintay ako ng pagkakataon na matutunan ni Yu na gamitin ang kanyang marka sa katawan, wika ni So. Tayong mga Feroian ay kailangan din magpahinga. Batid mo yan, So. Baka mas mapadali ang pagkasira natin kung aabusuhin natin ang ating kapangyarihan, payo ni Wee. Nakailang ikot na ang Feroya sa araw, marami na ang naganap, subalit tila walang epekto. Ang ginawa kong programa para si Yu ay makakonekta muli sa atin. Kulang ba ang ginawa ko? Wee. Mahal na pinuno, ang patuloy mong pagsaliksik para muling makabalik sa atin ang magiting na mandirigma ay sapat na bilang pagpapakita ng pagpupugay sa kanya. Marahil ay pinipigilan ng bathala ang lahat dahil may sarili siyang plano at oras. Maghintay tayo sa tamang panahon na itinakda. Kailan pa? Kung ang mahinang katawang lupa ng ating si Yu ay wala ng sapat na lakas upang makabawi. Habang nag-uusap ang dalawa ay pinapanood nila sa malaking monitor ang lihim na pag-alis ni Hexer sa bahay niya. Tumungo siya sa bahay ni Cedric. Nag-uusap ang magkaibigan. Ngunit hindi yun maunawaan ni Wee at So. Pare, hindi ko maamin kay Mori na patuloy akong humihina sa paglipas ng mga araw. Ayaw kong ma-pressure ang pinsan mo sa pagtuklas ng gamot para sa akin, wika ni Hexer. Pare, pilitin mong lumakas. Kumain ka ng mga gulay, prutas at kung ano-ano pang pagkain na masustansya. Padadalhan din kita ng mga iyan kung gusto mo, sagot ni Cedric. Napahalakhak si Hexer. Napakarami kasing pagkain sa hapang nila at kulang na lang ay purgahin na siya ni Mori sa mga gulay at prutas. Huwag na, pare. Iyong pinsan mo, kulang na lang ihalo ako sa salad. Nasusuka na ako sa mga pagkain na inihahain niya, tanggi ni Hexer. Kayo na ba? Anong kami? Are you in a relationship? BF? GF? Ganon. What the fick, dude? She's so matapang. Tinutukan niya nga ako ng baril at ano? Nothing, Cedric. Kahit anong kulit ni Cedric kay Hexer ay hindi nito napaamin ang binata sa puwersahan na paghalik sa kanya ni Mori. Pagkatapos masabi sa kaibigan ang patuloy na paghina ng kanyang katawan ay agad din bumalik ng Hato compound si Hexer gamit ang isang hindi kilalang sasakyan. Tanging sila lamang ni Jomar ang magkasama kaya di nadaga ang dibdib ng binata, lalo na nang nasa Sintuan Street na sila. Nakarating ng maayos si Hexer sa Hato compound. Pasikreto siyang pumasok ng bahay. Ngunit isang nag-aabang na Mori ang sumalubong sa kanya. Saan ka galing? Taas kilay na tanong ng dalaga. Hindi pa sinasagot ni Hexer ang kaibigan nang hawakan nito ang kanyang braso at hinayla. Siya paakyat sa silid nito. Binuksan nito ang TV para daw walang makarinig sa kanila. Hindi mo ba alam na nagkagulo ang Hato compound dahil sa hindi na ituloy ni Mori ang sasabihin niya dahil biglang pumuti ang screen ng TV. Sinaso. At Wee na nanunood lang sa kaganapan sa Earth ay biglang nagliwanag. Naitapat niyo muli ang kanyang marka sa buhay na bagay na iyan. Masayang bulalas ni So. Pagkakataon na ito para makausap siya, nagagalak na sabi ni Wee. Yu, naririnig mo ba ako? Nakikilala mo ba ako? Sunod-sunod na tanong ni Sosa. Binatang nakatitig lang sa monitor ng TV. What is this? Is she an alien? Manghang tanong ni Mori habang nakaguhit ang isang malapad na ngiti sa kanyang mga labi. Chapter 18. Walang pagsidlan ng takot si Hexer.
Pangalawang beses na niyang nakita ang nagliliwanag na nilalang sa loob ng television. Bigla niyang hinayla ang kanyang braso na hawak-hawak ni Mori. Muli namang bumalik ang palabas na kanina ay pinapanood ng dalaga. Aktong hahawakan ulit ni Mori ang binata ngunit mabilis siyang lumabas sa silid ni Mori. Walang direksyon ang kanyang mga paa. Natagpuan na lamang niya ang sarili na nasa puntod ng mga magulang niya. Daddy, Mommy, anak niyo ba talaga ako? Ano ang ibig sabihin ng balat kong ito sa aking kanang braso? Mababaliw na ako sa mga nakikita ko, bulong ng binata habang nakatukod ang kamay niya sa puntod ng kanyang mga magulang. Hector, tawag ni Mori sa binata. Kailangan mong maging matapang para malaman mo ang totoo. Anong totoo? Na hindi ako anak ng mga magulang ko at isa akong engkanto? Galit na sigaw ng binata. Ang bilis mo naman magkaroon ng conclusion. Kung sa scientific method, nasa asking question pa lang ako, observation and making hypothesis, ikaw may conclusion kaagad without gathering informations, wika ni Mori. Damn it. Tumigil ka na nga sa mga walang kwenta mong sinasabi. Aalamin natin ang totoo tungkol dyan sa balat mo. May hypothesis na ako at need ko na. Nang mag-gather ng data, hikayat ni Mori sa kaibigan niya. Naniniwala akong malalaman din natin ang solusyon sa problema mo. Tingin sa kaalaman ng dalawa ay nakikinig sa usapan ng magkaibigan ang caretaker ng puntod ni na Miguel at Catherine. Ipinamalita nito sa ibang high test na hindi anak ni na Miguel si Hector. Nagresulta yon ng mas matinding pag-aaklas ng ibang high test. Si Carl na magaling na ay nakikipagsabuatan kay Jordan upang tuluyan ng pabagsakin si Hector. Sinisikap din ng dalawa na makipag-alyansa sa mga pinuno ng Senua Mafia Group at ng Dek Ion Mafia Group. Kailangan nating mapatay si Hector. Inagaw niya ang pinakaimportanteng tao sa buhay ko, sabi ni Jordan. Ngumisi si Carl na tuwang-tuwa sa galit ni Jordan sa pamangkin niya. Daig pa niya ang nanalo na sa tunggalian nila ni Hector. Madali mo na lang magagawa yan lalo at hindi marunong lumaban ang hayop na yon. Sabi ni Carl. Nagkakamali ka. Magaling siya sa martial arts at para siyang sinasaniban noong nakalaban siya ng grupo ko. Kaya niyang ilagan ang bala, sagot ni Jordan. Asa lang siya sa mga bodyguards niya. Nananaginip ka yata, turan ni Carl. 2/6. Nauwi sa pagtatalo ang diskusyon ng dalawa kaya inawat sila ng kani-kanilang mga tauhan. Ayaw maniwala ni Carl sa kwento ni Jordan at nagagalit naman ang isa dahil tila ginagawa siyang tanga ng kausap niya. Mga boss, imbitado raw po si Hector Rendon sa birthday party ng ama ng kaibigan niyang si Cedric. Baka gusto niyo pong doon natin tudisin ang taong iyon, sabi ng isang kakampi ni Carl na miyembro rin ng high test. Nagkatinginan ng kanina lang ay nagtatalo ng mga lalaki. Sabay pa silang napahalakhak nang makaisip sila ng hindi magandang gagawin. Dumating ang araw ng kaarawan ng ama ni Cedric. Hindi na sana gusto ni Hector na pumunta pa dahil sa mga gumugulo sa isipan niya, ngunit ayaw naman niyang magtampo sa kanya ang mga magulang ng kaibigan. Suot ang isang tuxedo at maayos na sinukli ang buhok. Ang binata ay naging isang instant celebrity sa mata ng mga tao. Timori na imbitado rin dahil tiyuhin niya ang may kaarawan ay sexy sa suot niyang bodycon black gown with slit sa kanang hita. Kakaiba ang aura ng dalaga na inayusan ng isang kilalang makeup artist. Lihim na sinusulyapan ni Hector ang kaibigan habang kausap ito ng mga kilalang politiko ng bansa. You are so gorgeous, sabi ng congressman na tanyag sa pagiging babero. Thank you, sir. Please, remove your hand on my back because my boyfriend is just 5 meter away from us. Sinulyapan ni Mori si Hector na nakatingin lang sa dalaga habang umiinom ng alak kasama si Cedric. Safe ba ako rito, pare? Tanong ni Hector sa kaibigan.
Yes, pare. Sila lang ang hindi safe dahil nandito ka. Sinundan ni Cedric ng malakas na. Tawa ang sinabi niya. Lumapit sa dalawa si Mori. Malapad ang ngiti ng dalaga na kanina pa hindi maalis ang tingin sa gwapong mafia prince. Hi, there, bati ng dalaga. Mukhang masaya ka, sabi ni Hexer. Nakatagpo ka na naman ng lalaking magiging patay. Napatay sa'yo. Galit ka na naman kaya tumatanda ka kaagad, gosh, ang mukha mo. Bakit ganyan? Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Mori kay Hexer. Nagtataka na kinapa ng binata ang kanyang muka. Wala naman siyang nadama na. Kakaiba kaya natakot siyang may hindi siya alam na nangyayari sa katawan niyang patuloy na nanghihina. Anong nakikita mo? Tanong ni Hexer sa dalaga. Dalaga. Nagtutuklap ang mga balat mo at parang may bakal. Exaggerated na kwento ni Mori sa binata. Mabilis na umalis si Hexer sa venue na ipinagtaka naman ng mga bodyguards niya. Dinig pa. Inutusan ni Jomar ang mga kasama niyang bodyguards na sundan si Hexer bago niya nilapitan sina Cedric at Mori. Tumetawa pa si Mori at hindi halos makahinga. Ano ang nangyari kay boss? Tanong ni Jomar. Hexer. Biniro ko, ayon, bigla na lang umalis, tawang-tawa na sabi ni Mori. May sayad ka talaga, inis na sabi ni Jordan. Kapag may nangyari kay boss, sisingilin ka. Dami ng mahal. Nawala ang saya sa mukha ni Mori. Si Cedric ay kinabahan din dahil sa galit na nakita nila. Sa mukha ni Jomar. Patakbo na sinundan ng dalawa ang pinuno ng mga bodyguards ni. Tumigil sila sa tapat ng banyo. Naroon din ang mga bodyguards ni Hexer. Nakatayo sila at naghihintay na buksan ng kanilang mafia prince ang banyo. Boss, lumabas na po kayo, sabi ni Jomar, sinabayan niya pa ng katok ang mga salitang. Ngunit walang Hexer na sumagot mula sa loob. Nagkatinginan sina Jomar at ang mga hightes na nagbabantay sa mafia prince. Sumagot pa siya kanina, sabi ng isa. Dahil sa narinig ay nanlambot ang mga paa ni Mori. Nangangatal ang buo niyang katawan. Kaya niyakap niya ang sarili. Hexer, nandyan ka ba? Tanong ni Mori. Ang party ay ginanap sa malaking bahay ni Cedric kaya kahit walang paabi sa mga magulang niya ay inutusan ni Cedric ang mga hightes na wasakin na ang pinto ng banyo. Wala na siya rito. Maaaring dumaan siya sa pintuan na ito. Itinuro ng Haito ang isa pang pintuan ng banyo na diretso sa likuran ng bahay. Nawala ng kibo si Mori. Mabilis naman na kumilos ang mga hightes upang hanapin ang pinuno nila. Niyaya siya ni Cedric na umakyat ng bahay dahil delikado kung maghahanap din siya kay Hexer. Nakita ko sina Jordan kanina, bulong ni Cedric sa pinsan niya. Lalong hindi mapakali ang takot na dalaga dahil sa nalaman niya. Labag man sa kalooban. Sumunod si Mori kay Cedric. Ang suhestyon ng binata ay siyang pinakatamang gawin. Sa kabilang bahagi ng bahay ay nagtatatawa ng grupo ni Carl at Jordan. Hawak nila ang prinsipe ng Haito Mafia Group, nakatali ang mga kamay at paa nito. Ang lampakong pamangkin. Malakas na halakakang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang bahay ni Cedric ay may malawak na taniman ng kakao sa likod bahay. Doon dinala ng mga salarin ng kawawang binata. Dito na kaya natin siya patayin, suhestyon ni Jordan. Mainit ang dugo ko talaga sa gagawang ito. Mga duwag. Dahil hindi nyo kayang lumaban ng patas kaya tinalian nyo muna ako para hindi ako makalaban kahit alam niyong mahina ako. Matapang na sabi ni Hexer kahit abot-abot na ang kaba sa kanyang dibdib. Pasensya ka na pamangkin. Ganito talaga ako maglaro, nakangising sabi ni Carl. Noon. Paman ay lihim na kitang gustong patayin pero parang sa pusa ang buhay mo. Bago ka
Ipinanganak, tinambangan na ng mga kakampi kong high-test nagsasakyan ng mga magulang mo. Pero swerteng sa hita lang tinamaan ang mommy mo. Kung hindi ko lang talaga mahal ang babaeng inagaw ng daddy mo, sana patay ka na noon pa. Mana pala siya sa kanyang ama, mga agaw. Malakas na sabi Jordan. Tudesin na iyan para wala ka ng kaga kay Mori, boss, sabi ng isang Vinso. Member. Nagngingit-ngit ang loob ni Hexer. Batid ng binata ang nangyari noon sa mga magulang niya. Bago siya ipinanganak. Napuno ng galit ang kanyang puso. Dahil sa damdamin na iyon kaya. Ang mahinang katawan ng binata ay lalo pang nanghina. Sa gitna ng maaliwalas na panahon ay biglang nawala ang buwan na nagbibigay liwanag sa mundo. Napuno ang kalawakan ng mga itim na naanino dahilan para matakot ang mga kasama ni na Carl at Jordan. Nagpulasan sila na parang mga takot na dagat. What is happening? Bulong ng isip ni Hexer. Jordan, nakikita mo ba si Hexer? Tanong ni Carl. Tangna, hindi nga kita nakikita, si Hexer pa Kyle sabi ko na sa iyo, anak ng Dem, no. Ang pamangkin mo. Sagot ni Carl. Malulutong na mura ang naririnig ni Hexer mula kina Carl at Jordan. Hindi alam ng binata. Kung bakit hindi siya nakikita ng dalawa gayong kahit nawala ang buwan ay naaaninag niya. Naman ang mga ito. Malakas na putok ng baril ang nagpatigil sa masayang okasyon ng daddy ni Cedric. Si Mori ay takot na takot habang umiiyak sa bakanting silid na katabi lang ng kwarto ni Cedric. Sa taniman ng kakao ay tuloy lang ang mainit na labanan. Sina Carl at Jordan ay tumalilis. Kaagad at naghanap ng pwedeng madaanan upang makaligtas mula sa pag-resback ng mga high-test. Ano ba ang nangyayari? Naguguluhan pa rin na tanong ni Hexer sa kanyang sarili. Bakit? Nila ako iniwan? Akala ko ba ay papatayin nila ako? Boss, okay ka lang ba? Tanong ni Jomar. Agad namang nakilala ni Hexer ang mga tauhan niya. Inutusan niya ang pinuno ng kanyang mga bodyguards na kalagan siya. Agad din naman itong sumunod at ay nalalayan pa siyang makaupo. Kailangan niyo po ba ng doktor? Tanong ni Jomar. Hindi na. Wala akong tama. Hindi rin nila ako nasaktan, sagot ni Hexer. Mabuti at maliwanag na ulit ang buwan. Umalis na tayo rito. Si Mori ay ihatid niyo na lang sa Haito compound. Ay nalalayan si Hexer ng tapat niyang mga tauhan. Litong-lito ang binata kaya tahimik pa rin. Siya. Gusto niyang magtanong pero baka sabihin ng mga ito na nababaliw na rin siya katulad ni Mori. Ngunit ang magulong isip ng binata ay patuloy siyang binabagabag kaya pagdating sa bahay niya sa Haito compound ay pinapasok niya si Jomar sa silid na nagsisilbi niyang opisina. Jomar, ang anumang sasabihin o itatanong ko sa iyo ay hindi makalalabas sa silid na ito. Simula ng binata. Ano ang nangyari sa buwan kanina? Hindi ko po alam, boss. Nakakapangilabot nga kanina dahil bigla na lang nawala ang buwan, sagot ni Jomar. Noong nawala ang buwan, nakita niyo ba ang daan kaya natunton niyo ako? Opo, boss. Madilim ang buwan pero may kung anong puwersa ang parang itinutulak ako. Palapit sa'yo. Ngayon ko nga lang din naisip na paano kung malinaw na nakita ang mga kalaban kahit sobrang dilim. Sina Uncle Carl at Jordan, have you seen them? Hindi po, boss. Base sa nakita ko, nagtakbuhan ang mga kalaban na tila ba takot na. Takot. Nakaalis na si Jomar pero tulala si Hexer sa kanyang opisina. Sa kalaliman ng gabi ay nag-iisip ang binata. Tinulungan kaya ako ng alien na nasa TV? Matagal na nanatili lang na nakaupo ang binata. Nang nakapagdesisyon ay tumayo siya. Buo ang loob na kinuha ang remote ng TV at saka binuksan ito. FEROIAN Chapter 11. Nanginginig ang buong katawan ni Hexer habang tinitingnan ang maliwanag na nilalang sa
screen ng kanyang TV. Alam niyang may sinasabi ito base sa galaw ng bibig nito ngunit hindi. Iyon maintindihan ng binata. Aming magiting na mandirigma. Nagagalak akong muli kang makita, maligayang sabi ni So. Nakita ko ang ginawa sa iyo ng mga tao kaya gamit ang ginawa kong programa na. Matagal nang nakatutok sa mundo ng mga tao ay natulungan kita. Nakatingin lamang si Hexer sa monitor ng TV. Nasisilaw siya sa liwanag na nakapalibot sa nilalang kaya hindi siya makatagal ng titig doon. Pawis na siya at nararamdaman niya ang pag-init ng kanyang pulsuhan. Nila. Who are you? Tanong ni Hexer kay So. Hindi mo ba ako nauunawaan? Tanong naman ni So sa binata gamit ang lengguwahe. Paano ko kaya siya mauunawaan? Tanong ni Hexer sa sarili niya. She's telling me something na hindi ko naman maintindihan. Si So ito. So. Ginagaya ni Hexer si So. So. Ako ang pinuno ng Feroya. Hindi mo ba ako natatandaan? What is she saying? I can't understand her, nalilito na sabi ni Hexer. Kung naguguluhan si Hexer ay ganoon din si So. Hindi siya maintindihan ng magiting na Feroian at hindi niya alam kung paano ipababatid sa binata ang nais niya. Hinahanap ng mga mata ni So si Mori. Alam ng pinuno ng Feroian na matalino ang dalaga at pwede niyang gamitin. Iyo para magkaunawaan sila ng dating Feroian. Hindi na kinaya ni Hexer ang init kaya lumayo na siya sa harapan ng TV at nahiga sa kama. Pakiramdam kasi ng binata ay pagod na pagod siya at kahit ang tumayo ay hindi niya magawa. Samantala, rumaragasang pumasok si Mori sa silid ni Hexer. Wala roon ang binata kaya. Singbilis ng pagpasok niya ang kanya rin paglabas. Nakita niya si Jomar na may dalang tray ng pagkain. Nasaan si Hexer? Nag-aalala na tanong ng dalaga. Hindi mo kailangan malaman, inis na sabi ni Jomar. Jomar, kaibigan niya ako at nag-aalala ako. Kung tunay kang kaibigan ay hindi mo ilalagay ang buhay ng kaibigan mo sa alanganin. Galit na sagot ni Jomar. Tinalikuran ni Jomar si Mori at saka pumasok sa opisina ni Hexer kung saan nakahigaang mahinang binata. Wala siyang nararamdaman na anumang masakit sa katawan subalit labis siyang nanghihina dahil ginawa niyang pakikipag-ugnayan kay So. Ano ang nangyari sa kaniya? Nagtatakang tanong ni Mori. Hindi pa nakakabihis ang dalaga ngunit mas minabuti niyang sundan si Jomar. Kasalanan mo ito, galit na sabi ng pinuno ng mga bodyguards ni Hexer. Walang kinalaman si Mori sa panghihina ko. Lumabas ka na Jomar at mag-uusap kami. Utos ni Hexer sa tauhan niya. Yumuko si Jomar at tinapunan ng masamang tingin si Mori bago siya lumabas ng silid. Tinulungan naman ng dalaga si Hexer na makaupo ng maayos. Bakit nandito ka sa opisina mo? Mabuti na lang pala at sumunod ka sa payo ko na. Maglagay ng bed dito, sabi ni Mori. Hindi sumagot si Hexer. Sumenya siya kay Mori upang maupo ang dalaga sa gilid ng kama na hinihigaan niya. Nang maupo ang dalaga ay walang palem na niyakap ng mahigpit ni Hexer ang kaibigan. I almost got killed, sabi ng binata. Sorry. It was my fault, sabi ni Mori na gumanti rin ng yakap sa kaibigan niya. Tinapik-tapik pa ni Mori ang likod ni Hexer. Kapwa pinakikiramdaman ng dalawa ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Hanggang sa hinawakan ni Hexer ang mukha ni Mori at hinalikan ito sa mga labi niya. Gumanti. Nang halik si Mori at mas naging agresibo ang dalaga. Nang naghiwalay ang dalawa ay hindi kumibo si Hexer, si Mori naman ay nakangiti. Habang nakatitig sa mukha ng binata. Let's always kiss each other. Based on the study, kissing is very beneficial. It can help you to relax, wika ni Mori. I love kissing you pero mas kailangan ko ng tulong mo. Tulungan mo akong maunawaan ang sinasabi ng alien na nakikita ko sa TV, sabi ni Hexer.
How can I do that? Anak ako ng mga scientist pero their field of study is different from what you are requesting me to do. I really do not have any idea how we can understand these aliens. Please, Mori. I'm begging you. Alam kong may gustong sabihin sa akin ang nilalang at marahil nga ay siya ang tumulong sa akin kanina pagsusumamo ng binata. Let us skip it. Secret also. For now, kissing you helps me to relax. Let me kiss you frequently. Kahit hindi ka magpaalam, hahalikan kita kapag gusto ko, pilyang sabi ni Mori. Pero, kumain ka muna. Sinubuan ni Mori ang kaibigan niya. Madalas ay nagkatinginan sila at bigla na lang tatawa. Walang gustong umamin sa kanila ng tunay nilang nadarama kaya naman idinadaan nila ang lahat sa biro. Mabilis bumalik ang lakas ni Hexer. Ngunit hindi niya inaasahan ang naging hiling ni Mori. Gusto ng dalaga na lumabas ng Haito compound upang hanapin ang scientist na kaibigan ng kanyang ama. Labag man sa kalooban ng binata ay pumayag siya. Babantayan ka ng magagaling na Haites. Hindi ka pwedeng lumayo sa kanila. Huwag mo. Silang tatakasan dahil kapag ginawa mo yon at ako ang maghanap sa iyo, alam mong hindi. Maganda ang mangyayari, sabi ni Hexer. Grabe siya. Ano takutan ba ito? Hindi naman kita tatakasan. You are mine, Mori Hernandez. Tandaan mo yan. Huwag na huwag kang makakaisip na bumalik kay Jordan dahil kapag ginawa mo yon, papatayin ko siya. At ako? Ikaw? Ibabalik kita rito sa Haito compound at gagawin kitang S*X-slave. Wow! Gusto ko yan, Hexer. Ang alin? Ang maging slave ko? Sira ulo. Gusto ko ang fighting attitude mo. Ang yabang magsabi ng S*X-slave, takot naman. Humalik. Nakakaloka. Tao ka ba talaga o kauri ka nung nilalang sa TV? Napakamot ng ulo niya si Hexer. Hindi niya alam ang sagot sa tanong ni Mori pero alam niyang magulo ang damdamin niya para sa dalaga. Ayaw niya rin na masaktan ito kung sakaling mamatay siya kaya pigil na pigil siya sa emosyon niya. Umalis si Mori ng compound ng mga Haites at naiwan naman si Hexer dahil kailangan niyang harapin ang problema ng kanilang grupo. Isang araw, gulat na gulat si Froilan sa sinabi ni Hexer. Hindi makapaniwala ang ninong ng binata kaya napatayo pa ito at itinukod ang kamay sa mesa. Kumakain ang dalawa habang pinag-uusapan ang mga problema ng grupo. Sasama po ako sa operasyon mamaya, ninong, at buo na ang loob ko, wika ng binata. Maganda yang gagawin mo para makuha mo ang tiwala ng mga Haites lalo na ngayon na unti-unti na tayong nagkakawatak-watek dahil patuloy na nilalason ni Carl ang isip ng mga kasama natin subalit hindi ka sanay sa labanan. Baka kapag tinarget ka ng kalaban ay mapahamak ka. Malaking kasalanan kay Miguel at Catherine kung ako pa ang magiging dahilan ng kamatayan mo. Ninong, kaya ko ang sarili ko. Walang nagawa si Froilan kundi ang sumunod sa kagustuhan ni Hexer. Pagkatapos nilang mag-usap ay pinatawag niya ang lahat ng bodyguards ni Hexer lalo na si Jomar. Batid ni Jomar na nasa panganib ang buhay ni Hexer kapag ipinatatawag sila ni Froilan. Kaya agad niya rin kinausap ang team na hawak niya. Maging alerto kayo. Nasa panganib o malalagay na naman sa panganib ang buhay ng Mafia Prince kaya pinatatawag tayo ni Boss Froilan, buo ang boses na sabi ni Jomar. Kita ang tapang sa mga mata nito at ang determinasyon na handa siyang gawin ang lahat mapanatili lang ang kaligtasan ng kanyang amo. Nang makaharap ni Froilan ang mga bodyguards ni Hexer ay mahigpit ang utos ng isa sa pinakamataas na pinuno ng Haites. Hanggat maaari, huwag niyong aalisin ang mga mata niyo kay Hexer. Sasama siya sa operasyon mamaya at siya ang haharap sa Chinese na katransaksyon ng ating grupo, sabi ni Froilan. Nagplano ang grupo kung paano nila paproteksyonan ang kanilang pinuno lalo at kilala si
Mr. Zing natuso at hindi matinong kausap. Kung narito sana si Mori, mapigilan niya ang ating pinuno sa kagustuhan nito, wala sa loob na sabi ng isang Haito. Nasaan si Mori? Tanong ni Froilan. Umalis siya at kasama ang 10 pinakamagagaling sa hanay namin, sagot ni Jomar. Where is she going at bakit kasama niya ang mga taong dapat ay pumoprotekta sa ating pinuno? Naguguluhan na tanong ni Froilan. Wala kaming alam, boss, maikling tugon ni Jomar. Ano kaya ang iniisip ni Hexer? Tanong ni Froilan sa sarili niya. Dumating ang gabi, lahat ay handa na para sa isa sa mga operasyon na gagawin ng Haito Mafia Group simula nang maging pinuno nila si Hexer. Ang binata ay hindi kababakasan ng takot. Sa mukha ngunit ang kanyang dibdib ay parang tinatambol na ng 10 malalaking panghampas ng drum. Lula ng Haites ng 10 van at lahat sila ay armado ng pinakabagong nabili nilang mga armas maliban kay Hexer na hindi man lang humawak ng kahit bala. Patungo ang grupo nila sa isang abandonado na gusali sa labas ng Libana. Hindi mapagkakatiwalaan ang grupo ni Mr. Zing, baka sumabit tayo nito, sabi ni Froilan. Hanggang ngayon ba naman, Ninong, pinoproblema mo yan? Tanong ni Hexer. Hindi naman sa ganoon. Gusto kong maging segurista lang tayo, sagot ni Froilan. Nakikinig lang si Jomar sa pag-uusap ng mga boss niya. Batid ng lalaki na malaking panganib ang naghihintay sa kanila at maging siya ay hindi alam kung bakit nakapagdesyon si Hexer na makitagtransaksyon sila sa dayuhan na kausap ni Hexer. Pagdating sa lugar ay nagkani-kanyang pwesto ang mga Haites para mapangalagaan ang kanilang prinsipe. Si Mr. Zing ay dumating ng mas maaga sa napag-usapan. Kalbo at malaki ang tiyan ng lalaki. Kumusta? Nakangising tanong ni Mr. Zing kay Hexer. Minsan ang ginulangan ng lalaki. Ang ama ng binata at alam iyon ng Mafia Prince. Nasaan ang mga kargamento? Tanong ni Hexer matapos nakipagkamay sa lalaki. Ikaw mainit. Isip parang nakakaloko na sabi ni Mr. Zing. Ako bigay sa iyo aking dala. Pero gusto ko muna kita ang pera. Mr. Zing, hindi ako katulad ng mga nakausap mo na dati, matatag na sabi ni Hexer. Kaya, ako sumama kasi gusto ko munang matiyak ang mga items na dala mo. Marami ka nang niloko. At hindi pwedeng isa ako sa madadagdag sa listahan mo. Pumayag ang katransaksyon ni Hexer na makita ng binata ang mga baril na laman ng mga kahon. May mga naghihintay na mga rebelde sa baril na iyon kaya ayaw ni Hexer na maisahan sila ng dayuhan dahil malilintikan ng Haito Mafia Group sa mga rebelde kapag pumalpak ang transaksyon. Nang makatiyak si Hexer na tama ang laman ng mga kahon ay nagpalitan na ang binata at si Mr. Zing at isa-isa nang nililipat ang mga kargamento nang biglang magpaputok si Mr. Zing. Dahil sa liksi ni Hexer ay hindi siya tinamaan. Ang putok na iyon ay hudyat upang agawin muli ng mga tauhan ni Mr. Zing ang mga kargamento. Ikaw matalino, sabi ni Mr. Zing kay Hexer na noon ay natututukan niya ng baril. Pero ako bibo din. Hindi ako payag na ikaw kuha kargamento na bebenta ko pa sa iba. Ito set up lang. Walang takot na mababaka sa mukha ni Hexer kahit may baril na nakatutok sa sentido niya. Kalmado niyang pinisil ang kanyang ilong habang sinasabi sa mga tauhan na ituloy ang pagkarga habang ang ibang miyembro ng grupo nila ay nakikipagtutukan din ng baril sa mga kasama ni Mr. Zing. Chapter 20. Kayo, tigil. Sigaw ni Mr. Zing. Isang kahon na lang kasi ng kargamento ang hindi na ikakarga ng mga Haites sa sasakyan nadala nila. Ngunit mahigpit ang utos ni Hexer na ituloy lang ng mga ito ang trabaho dahil bayad na ang mga iyon. Wala ka nang magagawa Mr. Zing, bayad na ng Haites iyan, sabi ni Jomar na nakatutok din ang baril sa ulo ng kausap niya. Ako, Luigi. Ako bigay baba na price para kayo bili. Wala pa kalahati akin bili, bigay kong price sa'yo. Ikaw dagdag na lang, sabi ni Mr. Zing kay Hexer sabay baba ng baril niya. Humisi si Hexer.
Simula pa lang ay batid na niyang masyadong mababa ang presyo na. Bigay ni Mr. Zing kaya porsigido siyang makuha yon. Alam niya rin ang plano ng Instek kaya pinaghandaan na niya. Sarado na ang transaksyon natin, Mr. Zing. I paid you the amount you said. Now, tapos na. Ang transaction. Huwag mong papuputukan ang grupo ko dahil isang tawag ko lang sa tao ko sa China. Patay ang asawa at anak mo, nakangising sabi ni Hexer. Ikaw salbaha, sabi ni Mr. Zing. Ako Luigi negosyo. Ikaw gamit pa aking pamilya. Parang hari na naglakad si Hexer pabalik sa sasakyan niya. Inutusan niya ang mga kasama. Nabilasan na ang kilos dahil kailangan na nilang umalis. Si Mr. Zing ay nakasunod naman kay Hexer at nakikiusap na dagdagan pa raw ng binata ang bayad nito dahil wala pa sa kalahati ng total price ng kargamento ang halaga na binayaran ni Hexer. Wala sa usapan natin yan, Mr. Zing. Sapat ang ibinigay ko sa iyong pero base sa napagkasundoan natin, walang emosyon na sabi ni Hexer sabay compass sa driver niya bilang hudyat na umalis na sila. Umalis ang Grop Zero ni Hexer at naiwan si Mr. Zing na panay ang mura. Hindi niya napansin ang pagdating ng mga perek na tinatawagan ng Mafia Prince upang mahuli si Mr. Zing. Lumaban ang grupo ng dayuhan sa mga alagad ng batas hanggang sa napatay siya. Samantala, habang pabalik na ng Haito compound ay naalarma ang grupo ni na Hexer. Sa Sintuan Street ay patay ang mga ilaw. Batid ng bawat isa na may panganib na naghihintay. Subukan natin mag-U-turn, sabi ni Froilan. Saan tayo dadaan, Ninong? Tanong ni Hexer. Ngunit bago pa man makasagot si Froilan ay pinaulanan na sila ng bala ng grupo ni na Jordan at Carl. Sa megaphone ay nagsasalita si Carl at iritadong hinimas ni Hexer ang kilay niya. Bulletproof ang sasakyan niya at tiwala si Hexer sa mga kasama niya. Naiinip na Sam Andel ang binata sa kanyang upuan habang patuloy ang bakbakan. Hexer, alam kong nariyan ka sa loob ng sasakyan. Ibigay mo sa amin ang mga kargamento. Nagaling kay Mr. Zing at palalampasin namin kayo ng walang problema, sabi ni Carl sa megaphone. Ngumisi si Hexer. Nakatigil sila dahil may barrier na bakal ang nakaharang sa harapan nila. Nagbigay utos si Froilan na tanggalin yon ngunit bababa pa lang ang mga kasama nila ay binabaril na sila kaagad ng grupo ni na Carl at Jordan. Ibigay nyo na kasi ang hinihingi namin para wala kayong maging problema, nakakaloko. Nasabi ni Jordan sa megaphone. May night vision ang mga baril nyo, gamitin nyo para ubusin sila. Patayin lahat ng mga nakikita nyo, utos ni Hexer. Napatingin ang binata sa hawak niyang cellphone. Tumatawag si Mori ngunit hindi niya ito masagot. Ayaw ni Hexer na mag-alala ang kaibigan niya. Tumawag si Hexer ng backup mula sa mga kasama nila sa compound. Habang naghihintay ng tulong na darating ay kampante lang si Hexer. Wala siyang kamalay-malay na triple ng dami. Nila ang mga tauhan ni na Carl at Jordan ang nasa paligid. Patay kung patay na ba tayo? Tanong ni Jordan nang nakita nilang walang balak ibigay ng grupo ni Hexer ang hinihingi nila. Ngunit hindi inaasahan ng lahat ang pagliwanag ng himpapawid. Mas matindi pa sa liwanag ng sikat ng araw ang liwanag na tanging sa posisyon lang ni na Jordan R. Carl nakatutok. Dahil doon ay natunton agad ng grupo ni na Hexer ang posisyon ng mga tauhan ng dalawang grupo. My alien friend is helping me again, masayang sabi ni Hexer sa sarili niya. Anong klaseng liwanag ito? Nagtataka na tanong ni Froilan. Maraming kakaiba sa mundo nitong mga nakaraang araw, sabi ni Jomar. Malapit na. Sigurong matuno ang daigdig. Kalokohan. Nasa gitna tayo ng laban ngunit iba ang nasa isip mo. Wala ngang balita. Tungkol sa sinasabi mong mga kakaiba, saway ni Hexer kay Jomar. Pero, boss, di ba?
Tumigil ka na, Jormar, putol ni Hexer sa sasabihin pa ng bodyguard niya. Sa pagliwanag ng Sintuan Street ay biglang napaurong ang Vinso Mafia Organization. Minsan na nilang naranasan ang lupit ng haito sa pamumuno ni Hexer nung birthday ng daddy ng kaibigan nito. Hindi nila akalain na muli na naman nila itong mararanasan sa pangalawang pagkakataon. Hayop ka, Hexer. Sinong demonyo ang kakampi mo? Tigaw ni Jordan sa megaphone. Pahimas-himas lang ng kanyang baba ang batang mafia prince. Tinatanggal na ng mga kasama niya ang barrier at dumating na rin ang tinawag niyang backup. Maayos na nakabalik ng Haito compound si Hexer. Natulog siya ng payapa habang ang mga scientist na nakabase sa Amerika ay na-detect ang kakaibang naganap sa Sintuan Street. Agad silang nagpadala ng email sa opisina ng presidente ng bansa upang ipaalam ang kanilang pagbisita sa Sintuan Street. Kasama ang napakaraming batalyon ng mga sundalo, siniyasat ng mga scientists ang lugar. Kung saan mismo naganap ang labanan ng grupo ni Carl, Jordan at Hexer. Subalit walang nakitang anumang kakaiba ang mga scientist. I can't believe it. The satellite captured something strange here. Why can't we find anything? Tanong ng isa sa apat na scientist. Probably we are at the wrong place, sabi ng isa. That's impossible. We have seen it so clearly. All information is correct. Why can't we find anything that will lead us to something science has never tackled? Umalis ng Sintuan Street ang mga scientist ngunit wala silang nakuhang kahit anong impormasyon na makakatulong sa kanila. Samantala, si Mori ay umalis ng bansa nang hindi alam ni Hexer. Tinadya ng dalaga na hindi yun ipabatid sa kaibigan niya sapagkat tiyak niyang hindi siya papayagan ni Hexer. Ayaw niya naman isama ang binata dahil batid ni Mori na marami pang dapat asikasuhin ang mafia. Prince lalo at unti-unti nang nagkakawatak-watak ang grupong pinamumunuan nito. Kasama ang mga bodyguards ni Hexer tumungo ang dalaga sa Japan upang hanapin ang kaibigan ng mga magulang niya na dating nakatira sa Libana. Batid ng dalaga na nagtatago ang taong pakay niya mula sa mga miyembro ng mafia dahil gusto ng mga ito na nakawin ang isang makina na naimbento ng taong nahanap ni Mori. Sa Kyoto, Japan ang destinasyon ni Mori. Ito ang lugar kung saan mas makikita ang tradisyonal na kultura ng Japan. Simple at mas mura kaysa Tokyo ang manirahan sa lugar na ito. Kaya doon mas pinili en Florencia Amadeo. Ilang beses tumawag si Mori kay Hexer bago umalis ang eroplano na sasakyan niya ngunit hindi yun sinagot ng binata. Nagtataka man ay walang nagawa ang dalaga kung hindi kumuha ng impormasyon mula sa mga kasamahan niya. Naipit pala ang grupo ni Boss sa labanan. Sumama raw si Boss sa pakikipagnegosasyon kay Mr. Zing. Patay na rin daw si Mr. Zing dahil lumaban sa mga perek, sabi ni isa sa mga bodyguards ni Hexer. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mori sa kasama niya. Sumama si Hexer sa pakikipagtransaksyon sa isang dayuhan? Oo, sagot ng madaldal na Hites. Ligtas naman daw si Boss. Nakakulong lang daw sa tilid niya simula pa kagabi. Kinabahan si Mori. Bakit kaya nagkulong na naman siya? Tanong ng isip ng dalaga. Sa isang lumang bahay ng mga Japanese na tagpuan ng magkakasama ang kanilang pakay. Magalang silang hinarap ng babae na nasa 70 na ang edad. Nagalak din ito ng magpakilala si Mori. Anong mabuting hangin ang nagdala sa anak ni Hernandez sa aking munting tirahan? Tanong ng ginang. Pwede ko po ba kayong makausap ng tayong dalawa lang? Tanong din ni Mori sa Elsang. Taong inaasahan niyang makakatulong sa kay Hexer. Pumayag ang matanda kaya pinalabas ni Mori ang mga kasama niya at naiwan siya. Kasama ang ginang. Kinumusta ng dalaga ang lagay ni Florencia at nabatid ni Mori na namatay. Na pala ang asawa at mga anak nito.
Ano po ang nangyari? Gulat na tanong ni Mori. Ang aking ambisyon na makagawa ng isang bagay na kokonekta sa mundo natin at sa mga nilalang sa ibang daigdig ang kumitil sa buhay ng aking pamilya, malungkot na sabi ni Florencia. Kung alam ko lang ay sana hindi ko ginugol ang buhay sa bagay na iyon. Pero bakit po? Dahil ang mga tao ay sikim at ang gusto ng iba ay sila ang kilalanin sa trabahong hindi nila pinaghirapan. Ayaw ko sa mga tao na gusto ay sila lamang ang magtagumpay kaya handa nilang tapakan ang ibang tao katulad ng mga magulang mo. Nagulat si Mori at hindi kaagad nakapagsalita. Nakita niya ang galit sa mata ni Florencia. Kaya inihanda ni Mori ang sarili niya. Hindi po ako kalaban, sabi ni Mori. Nakikiramay po ako sa pagkawala ng pamilya mo. Pasensya na po sa sasabihin ko pero kailangan mong makita ang makina na ginawa ko, di ba? Mabilis na tinaga ni Florencia si Mori nang hawak niyang samurai. Hindi po ako kalaban, turan muli ni Mori habang mabilis na umiilag sa samurai. Kailangan ko lang po yun para makakonekta sa ibang nilalang. Kailangan po kasi ng kaibigan ko ng tulong. Ngunit hindi nakinig sa paliwanag ng dalaga ang kasama niya sa loob ng bahay. Ang mga bodyguards ng dalaga ay walang muwang sa nagaganap sa loob ng bahay. Abala sila sa paglalaro ng snow. Kaibigan. Iyan din ang sabi sa akin ng iyong ama. Hanggang sa nakipag-alyansa siya sa mga taga-Vinso Group. Isang grupo ng mga ganid at walang pusong mga tao. Sila ang pumatay sa pamilya ko. Napapatalon si Mori para iwasan ang matalas na samurai. Pagod na rin siya at hindi makatakas dahil nakalock ang pintuan. Kuminahon po kayo. Alam ko pong gusto niyong magamit ang makina na iyon. Pagkakataon mo na po ngayon na mapatunayan kung talagang gagana nga ang makina na ginawa mo. Ang mga magulang ko ay pinatay din po ng Vinso Mafia Organization. Pinatay sila ng Vinso dahil hindi nila naibigay ang kailangan ng mga ito. Tumetawang. Sabi ni Florencia. Nabubulagan ang ginang at kahit pagod na rin ito ay patuloy pa rin siya sa pagtagasa. Dalagang nakalapit na sa pintuan at nabuksan ito. Nagulat pa ang nagkakasayahan ng mga haitas nang makitang hinahabol si Mori ng matalas at kumikislap na samurai. Bumunot ng baril ang mga kasama ni Mori. Huwag niyo siyang sasaktan. Sigaw ni Mori. Mabilis na nagtakbuhan ang grupo nila sa nakapark na sasakyan dahil lahat sila ay hinahabol na ng taga ni Florencia. Hawak ang kanyang dibdib, agad na inutusan ni Mori ang driver na pasibade na ang kanilang sinasakyan. Tinanaw pa ng dalaga ang ginang na nakapamaywang sa kalsada at nakatingin sa kanila. Ano na ang gagawin ko ngayon upang matulungan si Hexer? Tanong ng dalaga sa sarili niya. Napasabunot pa siya sa kanyang buhok habang naglalaro sa isip niya ang nanghihina ng kaibigan.